Guys, good morning. So it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, kung saan magbibisita na naman tayo ng isang property. At ito po ay located dito sa Gumaca, Quezon. Si property po ay along Barangay Road. As you can see, ayan na po yung mga kasama ko. Magsisimula na kami mag-vlog. And then cemented road din po tayo. Ano po? And then at the same time, si property po ay tinuhog ng kalsada. So meaning meron tayong left and right na property. Ayan po. So, side by side papasukin po natin yan. Kagandahan po nito, tayo po ay along cemented road. And then good thing po, meron na rin po itong source ng kuryente. Ayan po. So tara, ikutin natin si property. Pero syempre po, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na i-offer po namin. Ano po? So tara, let's go. Maganda tong property na to, punong-puno po ito ng niyog. Ikot na tayo. Pasok na tayo kay property, pero bago tayo pumasok, explain ko muna po sa inyo yung pinaka boundary niya to another property. Ano po? So, dito po mag-start yung ating pinaka boundary, and then yung frontage na rin po natin kung saan makikita niyo yung nakalihis na kahoy na yan. At yung pong way na yan ay papalabas po ng provincial road kung saan doon kami pumasok. At mag-e-end naman po si property dito sa dulo na to, yan, kung saan meron dalawang puno ng niyog. At yan po ay maglalaro sa nasa 100 meters po ang pinaka frontage niya sa kalsada. Both side po yan So dito and dito po tayo. Ano po, dahil natuhog nga tayo ng pinaka road. So medyo mahaba-haba yung ating frontage. Dito muna tayo papasok sa side na to. And then mamaya, ito namang side na to yung papasukin natin. Kung saan merong kubo. Yan po yung caretaker dito. So pasok na tayo. Doon tayo sa hindi medyo masukal na way. So yan, nakapasok na tayo. Grabe, punong-puno ng niyog at saging tong property na to. As in, wala siyang pagitan. Ang daming saging. Ang daming saging ano? And then kainaman nito, yung mga niyog na nakatanim dito, napansin ko. Ganito pa lang siya kababa. Pero namumunga na siya. Ayan lang po siya Sobrang baba nung niyog. And then nabunga na. Yan. Kitang-kita doon sa camera natin na talagang dasik sa laman yung ating binibisitang property for today. So, ikot pa rin tayo. Si property nga po pala ay may lawak or sukat na 6 hectares. So, hindi ko lang masyadong natanong kay seller kung ano ang sukat nung left and right na property natin. Kung mas malaki nga po ba yung ating left side or mas malaki yung ating right side. Pero iikutin naman natin to. So, mamaya, bibigay ko yung details kung alin ang mas malaki. Kailangan ko munang ikot-ikutin ng pakonti-konti si property para matansya ko. Yan, ang dami And kanina, doon kami galing sa may pinaka-barangay road and then pumasok ako hanggang dito sa may kinatatayuan ko. Siya po ay flat. So, pantayan po siya ng pinaka-barangay road. Ano po? Pero pagdating po rito sa may bandang gilid, so estimated ko po, buhat po doon sa may pinaka-road doon hanggang dito sa kinakatayuan ko ay nasa, I think mga nasa 50 to 60 meters. And then, pagdating po dito, ayun nga po, medyo pababa na po siya. So, yung kapantayan po natin from the road and dito sa kinakatayuan ko, ayan,
Yan po ang pantay, mga nasa 60 meters po yan. Pagdating naman po dito, medyo pababa na po tayo. Ano po, so try natin bumaba para makita natin kung gaano siya ka lalim. Pero kahit medyo pababa siya, ay punong-puno pa rin ng tanim na saging at niyog. So dahan-dahan lang tayo, medyo maputik pa. Para at least may idea kayo kung ano yung pinakatayo ng lupa ni property. Ano po? Pababa talaga siya. Ayan po sa baba yung mga kasama ko. Ayan po. Wala kang mapasukan na punong-puno ng saging Ayan, nandito na ako sa may pababang area. So doon ako galing. Ayan. Then bumaba ako. So hindi naman siya ganun ka bulusok. Hindi naman siya pabangin. Pero kagandahan po, kagaya ng nasabi ko, yan, puno pa rin siya ng mga pananim na saging at niyog. So parang kukonsider natin tong banana farm saka coconut farm. Kasi wala naman tayo masyadong makitang ibang pananim maliban lang nga po sa saging at niyog. So meron naman tayong mga iba't ibang klase ng saging dito. Meron tayong saba, meron tayong bungulan, lakatan. Yan yung mga saging na nakatanim kay property. Tatry sana natin bumaba dun sa may part na yun kung saan merong sapa. Pero hindi na natin tatry bumaba kasi wala naman siyang tubig ngayon kasi sobrang mainit. So parang naiga siya. So hindi na lang natin tatry babain. Ay may mga bagong tanim din siyang mga niyog Halos wala tayong suotan. Kasi talagang dasik ng mga tanim. So ayan, may mga bunga yung ating saging. Ayan, so nakalabas na ulit tayo ng pinaka barangay road. So kanina dito tayo galing sa aking right side and then papasok naman tayo dito kay left side po. So nag-video lang ako ng konti rito pero hindi pa naman tapos yan. So pupunta naman tayo mamaya doon sa may dulo and then doon tayo papasok naman para at least makita natin yung kabuuan ng area. So dito naman tayo papasok. Ayan, sako po yan So dito pa lang sa pinaka barangay road, mapapansin po natin medyo pataas tayo ng konti. So akit tayo ng konti dyan. Konting-konti lang naman po, hindi po siya masyadong mataas. So carry bells pa rin naman ang ating mga may edad na buyers kung sakaling magustuhan po ito. So carry pa naman nilang puntahan or ikutin si property. So tara, let's go. Tayo nga po pala ay nasa 7 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then good thing, yung 7 kilometers naman po na yon ay pasok na pasok ang ating sasakyan. At mas mahaba na po yung cemented road kesa sa hindi po nasisemento. So meron po tayong dadaanan na halos nasa 2 kilometers lang naman po na hindi pa siya sementado. Pero the rest is cemented road na po. At kagandahan, natapat po yung ating cemented road dito sa may pinaka-property na binibisita natin. So ulitin ko lang, ito po ay 6 hectares. Yan, ganito kaganda Yan, so pasok tayo. Yan, napaka-spot nung paglalakad natin kasi hindi nga po siya masyadong mataas. Ano tong halaman na to? May garden pa dito. Ay, meron tayong puno ng guyabano. May alagang baboy Tara doon tayo. Daming niyog.
Dwarf? Ah, dwarf lahat nakatanim. Kaya pala maliit pa lang namumunga na. Tayo sa may pinakatabi ng baboy. And then ayun po yung road po natin. Ano po? So from the road, medyo umakyat tayo ng konting-konti lang naman po. Ano po? And then pagdating dito sa side na to. Yan. Mapapansin nyo po, medyo pababa na po siya. Ayun po yung kasama ko, unti-unti bumababa. So estimated ko po, kagaya nung ating right side, from the road is almost kapantayan po, ano po, or medyo paakyat ng konti hanggang dito sa kinakatayuan ko. Siguro estimated ko po ay nasa 50 meters po na pantay hanggang dito sa may bahay. Ayan. And then pagdating po doon, bababa na po tayo kung saan flat na po yung pinakababa na yan. And then napakaraming puno ng niyog. So kung ano yung nakita natin kanina doon sa ating right side, yun din po yung makikita natin sa ating pinaka left side. Kung saan dasik na dasik talaga siya ng mga coconut. So tara, baba tayo. Medyo pababa talaga siya. So nakababa na tayo, ang ganda pa din, ang dami talagang laman nitong property na to, talagang sulit na sulit makakabili nito. Ito po ay ulitin ko lang, mga dwarf na niyog po yung nakatanim dito, kaya bata pa lang or maliit pa lang namumunga na. So kanina doon tayo galing, bumaba po tayo. For me, Kerry Bells naman bumaba, so hindi naman siya ganun ka-deep, kaya okay na okay pa rin po sa akin. Ano po? Medyo hirap din po kasi ako sa mga property na medyo pababa and then medyo pataas. So ito naman, hindi naman ako masyadong hinirap. So okay pa rin naman po sa akin. And then dagdag lang po doon sa details natin. Ulitin ko lang po, kung lalabas po tayo ng pinaka provincial road, ito po ay nasa 7 kilometers. And then kung doon sa may pinaka national road naman po, hanggang doon po sa may pinaka town proper ng Gumaka is 8 kilometers. Pero kung doon po tayo dadaan sa may pinaka diversion road, nasa 4 kilometers lang naman po siya. Kasi may iba't ibang way po kami dinaanan dito patungo kay property. So kung mag-shortcut po tayo, 4 kilometers lang, nasa pinaka town proper na tayo. So gagamit tayo ng diversion road. Ano po? Daming laman. Kanina habang nandun po ako sa may kalsada, may mga nagdadaan pala dito, mga nagtitinda ng mga karne, isda, and then may mga rolling store na rin po. So may mga naghahatid na din po ng mga paninda rito, like mga shampoo, Colgate, ayan. So kung wala po tayong time pumunta sa mga bayan or palengke, ayan, mag-iintay na lang po tayo ng mga dumadaan dito na mga nagre-retail. About naman po sa transportation from Barangay Road hanggang National Road, so wala po tayong nakitang mga nagdadaan po rito, mga jeep or tricycle. So kung meron po tayong sasakyan, mas mainam po iyon. Daming laman! So ikot pa rin tayo. So kanina, gaya na nasabi ko, di ko alam kung alin ang mas malaking portion, kung yung ating left or right na property. So I think mas mahaba yung property, hanggang dun pa yan. So I think mas malaki yung part ng ating left side kesa dun sa unang pinasok po natin. Ano po? At mas maraming laman dito at mas malinis dito ng konti. Wala ka nang idadagdag na tanim dito kasi wala ka nang paglalagyan. Yun po. So ito daw po ay may dating sukat na, pero dahil sa katagalan ay nawala na rin po yung mga ibang muhon. So dun po sa binibigay na price po ng ating seller, sila po ay sumasagot ng relocation, ano po, bago po sa atin ibigay yung ating property or bago nyo bilhin. So much better po na maipasukat muna.
And then tayo po ay OCT title and then patay na po ang nagmamay-ari. So yung anak na lang po ang nagbebenta. About naman po sa pagta-transfer po ng mga title, ay kami naman po ay nag-a-assist ng titling po. Ano po? So pwede po namin kayong tulungan dyan. Meron po tayong mga tao na naka-assign po sa ating titling. Ayan, ang ganda dito sa may pinakalikod. May mga tanim pa silang pinya and then papaya. Meron tayong mga kakao. Ayan po. So estimated ko lang po si property po ay may nakatanim na halos nasa 1,000 kapuno ng niyog. Ganyan po kadami ang nakatanim. Dito sa part na to malinis. Kasi namin nagtatanim. May mga tanim pang malunggay. Ganda. Yung mga niyog na yan. Yan po yung hangin ng mga dinaanan natin. Kitang kita dito sa may pinaka tuktok. Green na green. Nung nakaraang linggo daw po ay nagpalukad po yung may-ari nito. So umani po sila ng halos nasa 2 tonelada. So for sure po tayo po ay merong return income. Na ano po tinatanim nyo? Mais? Tatanim si nanay ng mais. So kanina sabi ko nga po ay mas malaki po yung ating pinaka left side kesa sa right side. Ano po? So yung po palang right side po natin ay nasa kalahating ektarya lang. And then yung kabuuan po ng lupa na malaki is nandito na po sa ating left side. And kung saan, ayan, makikita nyo po, mas maraming tanim, mas malinis. Ayan, kalilinis pa lang. So nilinis to kasi tataniman daw po ng mais. Ayan po, hanggang doon pa po yan sa may pinaka puno na yan. So malinis naman po itong side na to. So kung i-rate po natin si property, halos nasa 20% lang po yung ating flat, kung saan yun yung mga tabi ng kalsada. And then yung susunod na po doon ay mga gradual slope na. Pero kagandahan pa rin po nito, magandang taniman. Katulad yan, nagtatanim po si nanay ng mais. Kasi nga po, yung tubig niya is hindi po nag-stuck. So, mas maganda po yun para at least walang tendency po na malunod yung ating mga pananim. And then kagandahan po, meron tayong source ng kuryente and then meron din po tayong sapa. Yun nga lang po, medyo iga po yung ating sapa ngayon. Ano po? Medyo umakyat tayo rito sa side na to kasi syempre po tayo po ay mga overlooking lover. Kaya medyo bet ko yung tanaw ko yung kabuuan ng property. Akyat tayo. Hindi naman siya mahirap akyatin eh. Ganda. Green na green yung mga dahon ng ating niyog. Ayan po, hinawan na po nila tatay yan, tataniman po ng mais. Ganda. Kung maisipan nyo pong pasyalan si 6 hectares,
kayo po ay manggagaling from Manila, kayo po ay magta-travel lang halos nasa 5 hours lang po. Ano po? Ganda. Pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas ng yung screen kung sakaling magustuhan niyo po si 6 hectares dito sa Gumaka. At kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kami description box sa baba. So, pakiclick na lang din po yun. Daming tanim nila nanay dito. Yan, meron pang mga tanim na sili. Wow, fresh air. Ang ganda. Ang ganda ng overlooking. Mas maganda yung overlooking dito kaysa dun sa kanginang tinayuan ko dun. So dito po kami galing nga sa taniman po ng mais. So umakyat pa kami dito. Ayan, so ito na. Ito na yung pinaka best view na nakita ko sa kabuuan ni property. And then kagandahan pa rin po dito, napakarami pa ring tanim. Talaga. Ayan, may mga kalamansi tayo. Yan po. And then merong mga nakatanim na pinya dito. Medyo masukal na nga lang. Ayan. Ikot pa rin tayo. Kanina ayoko na sana talagang puntahan tong pinaka dulo ni property. Ano po. Pero dahil sabi nila, ito nga po yung pinaka magandang view. Maraming tanim and kapantayan. Ayan, napilitan na tayong pumunta pero hindi naman tayo nagsisisi kung bakit pumunta pa tayo dito. Kasi talaga, ito nga pala talaga yung best part ni property. Nasa pinaka likod pa siya. So kung maganda po yung nasa harapan, mas maganda po yung nasa likuran. Mas maraming tanim po dito. Yan, so ikot pa rin tayo. Kahit inabutan na tayo ng init. Yan, dire-diretso pa rin tayo mag-ikot. Ang ganda kasi. Kala ko dun sa part ng likod, masukal na at hindi na naaalagaan, pero nagkamali po ako. Kung alin yung nasa likod, yun ang mas maraming tanim. Kung maraming tanim po yung nasa harapan, mas maraming tanim po yung nasa likuran. So estimated po natin yung puno ng saging natin nasa halos 2,000 ka puno po. Ano po? Yan, may mga puno pa rin tayo ng mga mangga na nakikita dito. Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat. So may apat na mangga. Pero hindi ko po alam kung sa ibang part meron pa rin. Pero yung dinaanan namin apat na yung nakita ko. And then ang daming puno ng kawayan dito sa likod. Ang ganda rito sa likod, no? Mas maganda rito sa likod. Mas maganda pa doon?
Baka makarating na tayo ng pinakadulo ng property. Naikot ko na yung 6 hectares. Malayo pa? Ang ganda. So inaya pa rin ako ng mga guide natin dun sa dulo. Mas maganda pa rin daw sa dulo. So hindi natatapos yung pag-ikot natin dahil habang papunta tayo sa pinakadulo ng property, mas gumaganda yung ano nakikita po natin. Ano po. So go pa rin tayo. Tingnan natin. Ang daming puno ng bayabas. Yan, may mga dalong yan tayo dyan. Ayan, lalaki ng puno ng langka. May pambakod na tayo kasi daming kawayan dito. So about naman po sa documents natin, kagaya na sabi ko, OCT title tayo, and then yung anak po yung nagbebenta. So sasagutin po nila lahat ng gastusin maliban po dun sa ating transfer, and then yung deed of sale ano po. So lahat naman po ay sagot na nila. Sa mga buyers po natin na naghahanap ng medyo may kalakihan na property, pero sabi nga nila yung property na may return income, ayan, ito na po yung hinahanap nyo, and then at the same time ito po ay tabi po ng cemented barangay road. So pagbaba nyo po ng sasakyan, ayan, property na agad. Daming saging dito. Kaya nga, kakawayan. Ay, nakarating na kami sa dulo. Ganun pa rin yung view. Ang dami pa rin yung saging. Dito yung pinaka karamihan ng saging. Talagang tumpok na siya. Ayan, oh. Wow, ang ganda naman. So tama yung sinasabi nila. Maganda pa rin dito sa dulo. Ayan. So as you can see po, talagang punong-puno pa rin ang laman. Ay, panalong-panalo makakabili nito. Grabe. Ito yung property na hindi mo na kailangan mag-isip ng ilalaman kasi wala nang space. Ganda. Mas maganda dito Ganda. Saan? Kaya nga. Yan, nagbubuka na sila, napagod na kaiikot. Yan po, isang magandang property naman yung na-visit natin for today. Message na po kayo sa aming WhatsApp and Viber kung sakali magustuhan niyo po ito. Open na po kami for reservation. Nakita nyo naman po kung gaano kaganda po itong si 6 hectares. Ayan. Ganda. So pahabol lang po. Kanina po sabi ko ay nasa 20% lang po yung ating flat. So dagdagan natin ng konti kasi dun sa part na kanina napuntahan natin, medyo malaki-laki yung part ng flat. So estimated ko po nasa 40% po yung ating flat area, and then nasa 60% po yung ating
gradual na slope. Pero sa kabuuan po ni property, napakaganda po ni property. Thank you for watching.